Hi Ito Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba yung masabi ko sa Clicknomics, ano yung opinion ko dito. No, para sa akin, ito ba isang legit na pagkakakitaan? Recommended ba itong simulan? Especially kung beginners ka pa lang sa mga ganitong klase ng mga pagkakakitaan. So sasagutin ko lahat ng yan dito sa video na to. So ano nga ba yung Clicknomics? So ang Clicknomics daw ang kauna-unahang RevShare affiliate program dito sa Pilipinas kung saan nagpo-provide sila ng mga ready-to-sell offers, expert training at supportive community para makatulong na makuha mo yung success na gusto mo. Ang tanong, okay? Ano nga ba yung RevShare affiliate program? No, para sa mga wala pang idea sa business model na ito. Ang RevShare o revenue share ay uri po ng affiliate marketing program kung saan binabayaran ng mga kumpanya ang isang affiliate ng porsyento galing sa dinala niyang customer sa platform. So, pero ang pagkakaiba nito sa normal na affiliate program, ang commission na makukuha mo ay tuloy-tuloy. Habang nagbabayad buwan-buwan ang customer na pinasok mo dito, kikita ka po doon ng tuloy-tuloy. Kumbaga, lifetime ka nang kikita doon basta bumili siya ng product o ng services. Hindi katulad sa normal na affiliate program, fix po yung profit mo per sale o per action. Ibig sabihin, isang beses lang mangyayari na kumita ka kapag ginamit ng customer mo yung link mo. Ngayon, meron kasi mga nagtatanong kung itong Clicknomics ba ay totoo o legit na RevShare affiliate program. Para masagot natin yung tanong na yan, meron po tayong 10 tanong na sasagutin dito sa video na to. Na para sa akin, base sa opinion ko, masasabi ko ba na legit na RevShare affiliate program ang Clicknomics? So sagutin natin yung unang tanong. May bayad ba para makasali o maging isang affiliate dito sa loob ng Clicknomics? So bakit ko ito naitanong? Naitanong ko ito kasi sa legit na RevShare o sa standard na RevShare affiliate program, hindi mo kailangan magbayad o bumili ng kahit anong product para maging isang affiliate. Kasi ang affiliate program ay performance-based po yan. Nakafocus ka sa pagmamarket ng products kasi dapat nakafocus ang company sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Ngayon, kung sasagutin natin ang tanong kung may bayad ba para maging affiliate sa Clicknomics, ang sagot po ay meron. Kailangan mo magbayad kasi kailangan mong bumili ng product package bago ka maging isang affiliate. Magkano naman ang halaga para maging isang affiliate ka dito sa Clicknomics? Dito sa Clicknomics, meron silang 5 product package na ino-offer na mayroong iba't ibang level at iba't ibang benefits. Para makapagsimula ka at maging isang ganap kang affiliate dito sa Clicknomics, kailangan mo pong dumaan o bumili ng starter package nila na nagkakahalaga ng 2,999 pesos. Kapag nakapag-avail ka na ng starter package, saka ka lang makakapag-avail ng ibang package pagkatapos ng coaching nila. Ngayon, ano naman yung makuha mo once na magbayad ka ng starter na nagkakahalaga ng 2,999 pesos? Unang-una, makukuha mo yung mga produkto nila. Katulad ng Holy Herbs, okay? At meron dito, ang nakuha ko nung nagbayad ako ng 2,999 pesos, ay meron akong isang shake and slim na coffee mixed drinks. At meron akong 4 na Holy Herbs, okay, na produkto. So yan po yung mga makukuha mo once na mag-avail ka ng starter package nila. Ngayon, pag-usapan naman natin, magkano naman yung mga ibang package dito sa loob ng Clicknomics? Ang basic po ay nagkakahalaga ng 19,999 pesos. Ito naman yung makukuha mo o ito naman yung binibili mo dito sa basic package. Sa Pro naman, kailangan mong mag-avail ng Health Power Bundle, nagkakahalaga ng 39,999 pesos. Sa VIP naman, dalawa po yung pagpipilian mo. Pwede kang mamili sa dalawang ito. Una, Health Victory Bundle sa nagkakahalaga ng 99,999 pesos. Ito po ay product package. O kaya naman, kung pipiliin mo naman yung Health Victory na nagkakahalaga ng 109,999 pesos. Okay? Sa Elite naman, meron ka pong 3 pagpipilian. Una ay yung Health Elevate Bundle na nagkakalaga naman ng 199,999 pesos. Product package po yan. Kung ayaw mo naman ng product package, pwede ka mag-avail ng Wellness Elevate na nagkakalaga naman ng 199,999 pesos din. O kaya naman, yung Wellness Elevate 3 na nagkakalaga ng 249,999 pesos. So yan yung mga halaga ng bawat level at bawat package na bibilhin mo dito. Pero uulitin ko, hindi ka makakapag-avail ng basic, ng pro, ng VIP at ng elite kung hindi ka po nag-avail o nagdaan sa starter package. So ibig sabihin,
kailangan mo talaga pong bumili ng starter package, okay? Ngayon, sagutin naman natin yung tanong na agad-agad ka bang makakapag-asimula dito sa Clicknomics? Bakit ko ito naitanong? Kasi sa legit at standard na RevShare affiliate program na alam ko, no, agad-agad ka pong makakapagsimula. May mga RevShare affiliate program kasi na magre-register ka lang, kapag nakapag-create ka na ng account, pwede ka na makapagsimula. At yung iba naman, kailangan mo munang mag-apply at sagutin yung mga tanong katulad ng paano mo i-market yung produkto nila, yung serbisyo nila, ano yung marketing strategy na gagamitin mo. Kapag nasagot mo na yun at na-approvehan ka na, agad-agad ka nang makakapagsimula. Pero, hindi mo kailangan bumili ng kahit anong product package, ha? Ngayon, dito sa Clicknomics, sagutin natin, makakapagsimula ka ba agad dito? Ang sagot po ay hindi. Bakit? Kasi unang-una, kailangan mo munang bumili ng produkto para maging isang affiliate na saliwa sa tunay na sistema ng affiliate program. No? Pangalawa naman, sabihin natin na nakabili ka na ng produkto, hindi ka pa rin po makakapagsimula. Bakit? Dahil kailangan mo muna mag-attend ng coaching program ng Clicknomics para ma-activate po yung account mo. Pero itong coaching na ito ay masasabi ko, non-ethical. Bakit? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Ngayon, nasagot na natin kung meron bang bayad para maging isang affiliate dito sa Clicknomics. Pangalawa naman, agad-agad ka ba makakapagsimula? Ngayon, pangatlong tanong, required bang mag-upgrade para tumaas ang commission mo? Bakit ko ito naitanong? Sa tunay at legit na sistema ng isang RevShare affiliate program o kahit anong affiliate program man yan, wala pong upgrade na tinatawag. Bakit? Dahil performance-based po ang affiliate program dapat. Kung gaano kadaming tao yung nare-refer mo, doon tumataas yung commission mo. Sa legit na RevShare, dahil tuloy-tuloy ang kikitain mo habang dumadami yung nare-refer mo at active na gumagamit ng produkto o serbisyo, doon tumataas yung commission at magiging tuloy-tuloy po yung profit na yan. Ngayon, ano yung pagkakaiba dito sa Clicknomics? Dahil para tumaas ang commission mo, maliban sa kailangan mong mag-refer ng sandamakmak na tao, kailangan mo mag-upgrade sa mas mataas na package. Magkano ba yung kikitain mo once na mag-upgrade ka sa mas mataas na package? Sa Clicknomics, mayroon po silang tinatawag na 4 na uri ng commissions. Una ay yung tinatawag nilang front-end commission. Once na may bumili sa'yo ng starter package, which is ito po yung pinopromote ng lahat ng member ng Clicknomics, iba-iba po yung commission na makukuha mo dito. Kung nasa starter package ka pa lang, 15% lang po yung commission na makukuha mo dito. Kung basic ka, kung nasa basic ka, okay, sabihin natin nag-upgrade ka sa basic, 25% po yung commission na makukuha mo. Kung nasa pro ka naman, 30%, kung VIP, 40%, at kung elite ka naman ay 50% yung commission na makukuha mo. Hindi lang yan dahil meron din silang back-end o upsell commission. Ito yung ibibenta sa iyo sa coaching program. Kapag nakabenta ka sa back-end o upsell package, kung nasa starter package ka o nasa starter ka pa lang, kikita ka po ng 5% doon once na merong mag-upgrade. Kung basic, 10%. Kung sa pro naman, kikita ka po ng 20%. Kung VIP naman, ang level mo ay kikita ka ng 25%. At kung elite yung package na kinuha mo, kikita ka po dito ng 30% commission. Okay, pangatlong uri ng commission na makukuha mo dito sa Clicknomics ay yung tinatawag nilang subscription at lifetime commission. So kung member ka na po ng Clicknomics, para ma-qualify ka sa lifestyle reward nila, kailangan pong pumunta dito sa subscription, sa subscribe, magsusubscribe ka po dito sa kahit anong product na to. Ano ba yung benefit kapag nag-subscribe ka dito sa lifestyle? Maliban sa pwede kang kumita ng commission simula ng 5% hanggang 30% maliban sa level mo o nasa kung ano yung package na kinuha mo, makakwalify ka rin po sa tinatawag nilang lifestyle reward. Ano naman yung lifestyle reward na ito? Kapag kumita ka ng 100,000 pesos galing sa product commission at business opportunity commission, pwede ka makuha ng additional na 100,000 pesos kung saan mamimili ka kung ano yung kukunin mo. Gadget, okay, travel, o luxury items. At pwede ka rin makakuha ng sasakyan o ng mga dream car mo kung kumita ka ng 1 million pesos o mas higit pa. Dahil once na kumita ka ng 1 million, no, tutumbasan po yan ng another 1 million pesos para makuha mo yung dream car mo. Pero sa bawat level mo, may limit po yan. Katulad, kung nasa starter package ka pa lang, ang limit lang po na makukuha mo ay nasa 100,000 pesos hanggang doon lang. Kung nasa basic ka, 1 million per year, okay, yung limit mo. Kung nasa pro ka, 2 million per year, okay?
Kung nasa VIP ka, 3 million per year. At kapag nasa elite ka naman, wala na pong limit yan. So yan po yung pwede mong makuha dito sa subscription. Hindi lang yan dahil meron pang pang-apat, okay, na commission, na uri ng commission, na pwede mong makuha dito sa Clicknomics. Yun po yung tinatawag nilang Team Sales Commission. Ano naman itong Team Sales Commission? Yung Team Sales Commission ay kita galing sa mga indirect referral mo. Kapag nasa starter ka, hindi ka kikita ng Team Sales Commission, okay? Para kumita ka dito, kailangan mo po mag-upgrade from basic hanggang elite. No, magkano naman yung kikitain mo dito? Kapag nasa basic ka po, kikita ka po ng 10% sa lahat ng maibebenta ng mga na-refer ng direct referral mo, hanggang doon lang. Kumbaga, nasa second level lang yung makukuha mong commission. Kung nasa pro ka naman, kikita ka ng 10% sa second level mo, at 5% naman sa third level mo. Ay assume na yung first level mo, yung direct referral mo yon. Kung naka-VIP ka naman, 15% sa second level, 10% sa third level. At kung nasa elite ka, kikita ka po ng 15% sa second level, 10% sa third level, at 5% sa fourth level. So yan yung mga pwede mong kitain dito sa Clicknomics. Ang tanong, dito ba sa apat na uri ng pagkakita, no, commission dito sa Clicknomics, kikita ka ba base sa performance o dahil nag-upgrade ka sa mas mataas na level? Ang sagot, sa Clicknomics, kikita ka ng malaki kung mag-upgrade ka sa mas mataas na level. Na para sa akin, hindi po yun pasok sa legit na RevShare affiliate program o sa kahit anong affiliate program. Okay, pang-apat na tanong na sasagutin natin, pwede bang mag-promote kahit hindi ka bumili ng product? Bakit ko ito naitanong? Kasi sa legit na RevShare, uulitin ko, hindi mo kailangan bumili ng product para maging isang affiliate. Pero dito sa Clicknomics, kailangan mong bumili ng package para lang maging isang affiliate, okay? Panglimang tanong, yung laki ba ng makukuha mong commission ay nakabase ba sa performance? Bakit ko ito naitanong? Kasi sa legit na RevShare affiliate program, dapat nakabase sa performance. Anong ibig ko bang sabihin dito? Kunwari, ako, okay, nakabenta ako ng 50 na nag-subscribe sa website hosting. Dahil yun yung pinopromote ko. Sabihin natin, example lang, okay? At yung kaibigan ko, na bago pa lang, okay, sabihin natin kasi simula pa lang, nakabenta ng 100 na nag-subscribe sa website hosting. Ang tanong, sino yung mas malaki ang kinita? Ang sagot ay yung kaibigan ko na bago pa lang kasi malaki po yung referral na inaipasok niya. Yan yung example ng legit na performance base kasi mas madami siyang naipasok o mas madami siyang na-refer. Dito sa Clicknomics, para sa akin, hindi lang nakabase sa performance ang kita, kundi nakabase sa binili mong package. Paano ko nasabi? Sabihin natin, nasa starter ka, okay? Hindi ka nag-upgrade. Hindi mo kikitain yung kinikita ng mga nasa elite. For example ako, sabihin natin na yung kaibigan ko ay nasa starter package pa lang. Nakapag-refer siya ng 100 na tao. Okay? Bago pa lang siya. At ako naman ay nasa elite. Okay? Nakapag-refer naman ako ng 50 na tao. Magkaiba kami ng kita dahil 15% lang yung commission na makuha nung kaibigan ko. At ako naman, 50% commission. So, para patunayan ko, kapatid, na wala po yan sa performance, kundi nasa pag-upgrade. Yung kaibigan ko na nasa starter ay nagkaroon ng referral na 100, okay? Compute natin, 100 times natin sa 15%. Okay, 100 times 2,999, okay? Times 15%, ang kinita niya lang ay 44,985, okay? Ako naman ay 50 na na-refer ko, times natin yan sa 2,999, times 50%. So ako, kumita ako ng 74,975. So dito, malinaw na hindi lang po nakabase sa performance, kundi nakabase sa binili mong package. Na para sa akin, saliwa sa tunay na sistema ng legit na RevShare affiliate program o kahit anong affiliate program man yan. Pang-anim na tanong na kailangan natin sagutin, okay? Focus ba ito sa product sales o sa recruitment? Bakit ko ito naitanong? Kasi sa legit na RevShare affiliate program, nakabase po ang pagkakita, kung paano ka kumikita sa product o serbisyo. Dahil nga, hindi free ang pagiging affiliate dito sa Clicknomics, nakikita ko na pasok ito sa recruitment style. Base ito sa sistema ng Clicknomics. Paano ko nasabi? Sa legit na RevShare affiliate program, hindi ka kikita once na mag-refer ka ng magiging affiliate din. Kasi kikita ka dapat once na may bumili o active user ng produkto o serbisyo gamit yung affiliate link mo.
Technically, kapag nag-refer ka ng magiging affiliate, bumili ng produkto, okay, kumita ka sa affiliate na yon, it's a recruitment. Hindi po yun product-based. Okay? Pasok po ito sa recruitment-based compensation o sa simpleng recruitment system lang. Hindi yan pasok sa affiliate marketing o sa rev share. Okay? So masasabi ko, kung sasagutin ko yung tanong, kung focus ba ito sa product sales o recruitment, masasabi ko na nakafocus ang Clicknomics sa recruitment dahil ito ang nakikita ko sa sistema nila. Okay? Bumili ako ng product package para maging isang affiliate. May choice ako na magbenta ng product pero may kaibigan ako na ipapasok bilang affiliate. Okay, ipinasok ko, bumili yung kaibigan ko, kumita ako doon, recruitment po tawag doon. Okay? Pangwalong tanong, may silbi ba o halaga ba ang produkto kahit hindi mo isali sa affiliate program? O ulitin ko may silbi ba o halaga ba ang produkto kahit hindi mo isali sa affiliate program? Ibig sabihin, kung hindi ba ako sasali sa program o sa affiliate program, sulit ba yung produkto o meron ba talagang halaga yung produkto na ito? No, para mas maintindihan mo ng mabuti yung tanong na ito, kapatid. Example, okay? Sa legit na RevShare, kapag sinabing may halaga o silbi yung produkto o serbisyo, sabihin natin, bumili ako ng VPN. Okay? Example, NordVPN. Bakit ko ito binili? Kasi gusto ko na maging secure yung browsing. So kahit walang affiliate program o kahit hindi ako kumita doon, useful talaga yung produkto na yon. Yun ang ibig sabihin na may halaga. Okay? Example ng isang produkto o serbisyo na walang halaga, bumili ako ng digital products o e-books na luma, recycled o walang silbi. Binili ko yon kasi kailangan ko ito para makasali o kumita ako sa programa. Ibig sabihin, kung walang programa, hindi ko talaga bibilhin yung produkto na yon. Ang tanong, dito ba sa Clicknomics, binibili ba yung produkto dahil kailangan nila o nagustuhan nila o binibili nila yung produkto dahil para maging isang affiliate lang sila o para kumita sila ng pera? Para sa akin, basta sa sistema ng Clicknomics, nakikita ko ito na karamihan ang bumibili ng produkto dito, binili nila yon hindi dahil kailangan nila. Binili nila yon dahil unang rason para maging isang affiliate sila ng Clicknomics. At pangalawa, bumili sila kasi kailangan nila, okay, na tumaas yung commission o makuha yung iba pang mga bonuses. So ngayon, panghuling tanong, transparent ba ang Clicknomics at masasabi mo bang ethical ang operasyon nito? Bakit ko ito naitanong, kapatid? Dahil sa legit na RevShare affiliate program, malinaw kung magkano dapat yung commission na makukuha mo, paano ka makakapagsimula, paano gumagana yung affiliate system na walang tinatago. Sa mga naranasan kong legit na platform ng mga RevShare affiliate program, kapag meron pong meeting bago makapagsimula, karamihan ay tinatanong po kung paano mo ipapakita yung produkto o serbisyo sa mga tao, ano yung marketing strategy na gagamitin mo, ano yung platform na gagamitin mo, paano ba sila makakatulong sa'yo, o ano ba yung mga kailangan nilang o ano ba yung mga kailangan mo na ng mga resources para mabahagi mo ng malinaw sa mga tao yung impormasyon ng mga nung ino-offer nila. Sa kaso ng Clicknomics, nakikita ko na hindi ganito yung nangyayari. Sa opinion ko, manipulated yung coaching ng Clicknomics. Bakit ko nasabi na manipulated? Unang-una, nakikita ko na ginagamit ang coaching bilang sales trap. Sa totoo lang, kapag sinabi mo kasing coaching, para sa akin, dito ka tuturuan kung paano magbenta. Okay? Gagabayan ka kung paano gamitin yung platform, dito ka bubuo ng strategy mo para maabot mo yung income goals mo. Dapat nagtuturo ito ng effort-based steps. Katulad, ilang oras ka ba dapat mag-market ng products? Anong platform yung effective sa pagmamarket? Paano ba mag-market ng organic traffic? At paano ka makabenta? Pero dito sa Clicknomics, ang nangyayari sa coaching, imbes na educational ang focus, ginagamit ito para mag-pressure kang mag-upgrade sa mas mataas o mas mahal na package. No? Pangalawa, hinahanap nila yung pain point mo para bentahan ka. Sa coaching ng Clicknomics, halata kasi sa simula na hinahanap nila muna yung kung ano yung personal na problema mo. Example, kulang ba yung kita mo, pangarap sa buhay. At kapag nahanap na nila yon, doon na sila magpe-present ng package at mga commission at bonuses bilang isang solusyon. Ibig sabihin, ang goal ng coaching ay hindi ka
para turuan, kundi bentahan ka lang. No, para sa akin, hindi ito neutral coaching. Okay, scripted ito at bias para lang makabenta. No, pangatlo, may pressure tactics. May iba kasing nasabi yung coach, okay, na kung seryoso ka sa success mo o para kumita ka ng malaki, kailangan mo mag-upgrade. Kasi sinasabi din nila na kapag hindi ka nag-upgrade o yung mga hindi nag-upgrade, sila rin yung hindi kumikita ng ganun kalaki. At yung pinaka hindi ko nagustuhan dito, minsan hinihikayat nilang mangutang ka, no, para lang makapag-upgrade. Okay? Dahil sayang daw yung kikitain mo doon sa mas mataas na level. Pinapakita rin nila yung pagkakaiba ng kumikita kung nag-upgrade ka at doon sa mga hindi nag-upgrade. No? Para sa akin, malinaw na emotional manipulation po yun, hindi transparent at hindi ethical. Pangapat, required na dumaan ka sa coaching para ma-activate po yung account mo. Sa isang normal na affiliate program kasi, ang coaching optional lang yan. Bonus kumbaga para matuto ka. Pero sa Clicknomics, hindi mo ma-activate yung system o yung account mo sa kanila kung hindi ka dadaan dun sa coaching. Sa ganitong setup, pinipilit kang makinig sa mga sales pitch disguised as mentorship. Dito pa lang, red flag na po yan para sa akin. Ang coaching ng Clicknomics ay hindi transparent at hindi ethical. Hindi ito tunay na mentorship, kundi kasama lang ito sa mga sales funnel as support para sa pag-upgrade at sa pagbenta ng mga upsell. Ngayon, kung pag-uusapan natin lahat ng mga major red flag dito sa Clicknomics, una, nakikita ko na ito ay pay-to-activate system. Unang red flag. Bakit ko ito nasabi? Kahit nagbayad ka ng starter, hindi pa rin ma-activate ang account mo hanggat hindi ka dumadaan sa coaching kung saan dito ka bebentahan na mas mataas na package. Okay, pangalawang red flag, upgrade-based commission. Kumikita ng 15% sa starter pero kailangan mo mag-upgrade sa mas mataas na level katulad ng 199,999 to 249,999 pesos para lang kumita ka ng 50% commission. Pangatlong red flag, one-time upgrade deadline kapag hindi ka nag-upgrade sa araw ng coaching o kaya naman na-activate na yung account mo sa starter, hindi ka na pwedeng mag-upgrade. Ito po ay kasama sa high-pressure tactic na nakadesign para i-trap yung user emotionally. No? Pang-apat na red flag, ang Clicknomics ay focus sa override commission kaysa sa mga produkto. So, may multi-level team sales commission hanggang 4th level. Ang focus ng coaching ay ituro kung paano kikita ng mas malaki once na mag-upgrade ka, hindi sa pagbebenta ng product sa customer. Pero to be fair naman, may mga positive side naman yung Clicknomics. Unang-una sa positive ay meron silang produkto. Yung Clicknomics, okay? Katulad nga yung sinabi ko kanina, meron ako natanggap na product package na dun sa starter. May mga product landing pages at meron po mga sales funnel, videos at bonuses. Kaya yung sistema ay mukhang professional. Pero lahat ng ito ay nakalock po sa likod ng activation at upgrade. So ang review ko dito sa Clicknomics, para sa akin, ang Clicknomics ay hindi tunay na RevShare affiliate program. Nakikita ko po ito na hindi tunay na RevShare affiliate program. At nakikita ko rin ito na ginagamit nila yung RevShare para sa marketing term lang, pero ang tunay na structure nito ay halos pure MLM na may affiliate flavor lang. Ang Clicknomics ba ay legit? Partially, okay? May product, may structure, pero maraming mga unethical practices na ginagamit katulad ng upgrade pressure at misleading coaching. Safe ba ito? Recommended bang pumasok dito? Para sa akin, hindi ito safe at hindi ito recommended, especially sa mga bago sa ganitong klase na pagkakitaan. Mas mataas ang risk na malugi ka kung hindi mo kayang mag-recruit ng tao na hindi bibili na mas mataas na level. Ang tanong, scam ba ang Clicknomics? Technically, hindi ko masabi na ito ay isang scam kasi may produkto, may magandang sistema. Pero ang Clicknomics, kung pag-uusapan natin yung ethics, okay, ethically questionable po ito at may similarity po sa pay-to-play at pseudo pyramid model. Okay? Pero nasasabi ko ang lahat ng ito kapatid dahil ang pinag-uusapan natin ay RevShare affiliate program. Pero kung pag-uusapan natin o kung tatalakayin natin yung MLM o multi-level marketing, masasabi ko kung ilalagay natin yung Clicknomics sa MLM na yon, malaki po yung magiging impact nito sa market at pwede itong makipagkumpetensya sa matatagal ng MLM business. Pero dahil kiniklaim ng Clicknomics na RevShare affiliate program ang sistema na ginagawa nila, masasabi ko na hindi ito recommended. Bakit? Dahil marami pong RevShare affiliate program sa internet na hindi mo kailangan bumili ng product package para lang maging isang affiliate. At marami pong mga RevShare affiliate program na nakafocus sa product at services. Ngayon,
ikaw naman yung tatanungin ko. Ano yung masasabi mo sa company na ito? Masasabi mo ba na ito ay nakafocus sa product? Bibilin mo ba yung mga produkto nila kahit hindi ka kikita dito? Okay? O naniniwala ka na ang Clicknomics ay isang malaking red flag na kailangan iwasan dahil hindi ka naman talaga kikita ng pera dito at pure recruitment lang ang gagawin mo dito. So comment mo sa baba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman din ng mga makakapanood kung ano yung opinion mo sa platform nito at para makatulong ka na rin sa kanila kung papasok ba sila dito o kailangan po nilang iwasan. So dito na natatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Lanto. Bye-bye!